Kamusta Aries? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung ano ang energy para sa relasyon sa iyo at sa person mo. Sa huli, kukuha ako ng charms. Ito yung card mo para sa relationship. Ang I am gifted, ang ibig sabihin ay maraming kakayahan na ibinigay sa iyo ang may kapal. May kakayahan ka na ikaw lang ang makakagawa at saka yung kakayahan na kakayanin mo mag-isa anuman ang sitwasyon na ito. Kasi nilikha tayo ni God na may pagkakaiba, kumbaga uniqueness. Kasi iba pa rin yung impact na sa'yo nagmumula. Kaya gamitin mo yung ibinigay sa'yo na kakayahan ni God. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang. Kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. Ikaw na rin bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. At saka kung kailan mo ito napanood, yun ang start ng 1 week reading para sa iyo. Alamin pa natin yung ibang mystical cards para sa relationship. Ayan, mga ganito yung kailangan natin na cards. Ang unang card para sa relationship, maybe ang ilan sa inyo, ito yung simula ng relasyon nyo or merong person na ang relasyon ay nasasangkot sa one night stand. At mukhang alam mo na or nararamdaman mo na merong kakaiba sa person mo. Ang tinutukoy ng cards ay lalaki. Maybe ikaw yung nasasangkot o yung person mo. Pero kahit ganito yung nangyayari sa relasyon nyo, yung person mo, pinipilit pa rin niya na suyuin ka. At binibigyan ka na ng warning ng cards na kapag ka nalaman mo na, kailangan maging maagap ka na hindi na maulit kung ano man yung nangyaring connection ng person mo sa iba. Kasi kung yung person mo, ikaw na yung pinili, yung third person naman yung manggugulo. Kasi yung person mo, i-deny niya ng todo yung mga nalalaman mo. Ang gusto niya yung magkasundo kayong dalawa. Ito yung dapat mong i-maintain na ikaw yung pinipili niya. Gamit naman ng tarot cards, alamin natin kung ano pa yung ibang detalye. The Hierophant, Four of Cups, at Queen of Wands. Itong card mo sa relationship, pinapakita na meron kayong tradisyon na sinusunod ng person mo, lalo na sa pamilya o kaya sa relasyon. Kaya lang, ang ilan sa inyo, malayo ka sa person mo o kaya ang ilan sa inyo, malayo ka sa kapwa mo. Kasi ang ilan sa inyo, malakas yung kutob mo at nakikinig ka dito na kapag yung person ay hindi maganda yung pakikitungo sa iyo, nararamdaman mo agad. Kahit na plasticking ka pa, nakukutuban mo pa rin. At ito yung isa sa nagpapalungkot sa'yo, lalo na kapag tumatama yung kutob mo. Sa career, pinapakita sa cards na organize ka at saka master mo na yung trabaho or negosyo na meron ka. At hindi na ito nagpapa-excite sa iyo. Ang gusto mo naman ay yung mabago yung career mo. Ang ilan sa inyo, nawawala yung interest mo sa career mo kasi merong panibagong offer sa iyo na mas nagpapa-excite or interesado ka. At saka ang ilan sa inyo sa career o negosyo, magaling ka.
Napapalawak mo yung kaalaman mo, nagsishare ka rin, lalo na sa negosyo. Napapalawak mo ito, ang ilan sa inyo, nakakapag-travel ka pa. Kasi meron kang sariling oras. At ang ilan sa inyo, yung career o kaya negosyo mo ay sa bahay mo ginagawa or dinadala mo. Ang ilang single, may potential person na magpapakita ng interes sa iyo. Pero, ang problema lang, hindi mo pa makalimutan yung great love mo. Hindi mo ito sinasadya, naalala mo talaga. Itong I am the light, ito yung card mo, na yung mga na-experience mo sa buhay, ang siyang magiging gabay ng kapwa mo. Patungkol man ito sa karir mo, sa negosyo, or love life. Ang advice para sa mga single, huwag kang mag-focus sa mga bagay na nawala sa iyo, person man ito. Bigyan mo ng pansin yung mga pagkakataon na nangyayari sa iyo ngayon para walang pagsisisi. At saka soon, magiging ready ka rin para i-open ang puso mo sa iba. Kung hindi man friendship ay para sa love. Ito yung additional card mo para sa mystical cards na dahil nga sa nagkaayos kayo ng person mo, ito yung nagpasaya sa buhay mo. At mas lalong nagkaroon ng next level ang relasyon nyo. Kumbaga kasal or engagement. Ayan, sumisingit talaga na merong person na pilit na paghihiwalayin kayo. Kasi nga ikaw yung pinili kahit dito sa cards mo pinapakita. At itong person na ito, lahat gagayahin niya, gagawin niya, para yung person mo siya yung pipiliin. Lalo na't ang ilan sa inyo meron na engagement or matagal na kayong kasal ng person mo. Kaya ikaw yung pinipili kasi mas maligaya yung person mo sa iyo. Katulad ng music, kapag pinapakinggan mo, nakakapag-relax ka, nai-express mo yung mga negatibong emosyon at saka makakapag-focus ka. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, nagkakaroon ng problema ang relasyon, pero isa sa inyo ang hindi maiwan ang person dahil sa alam niya na maraming kakastigo sa kanya. At saka ang ilan sa inyo, dumistansya ang person mo sa iyo kasi gusto niya malaman yung totoong feelings niya. At saka merong person na naiinggit sa relasyon nyo kaya pilit na sinisira. Ito na yung cards mo, 5 of Pentacles in reverse, the Moon, at Ace of Swords. Itong cards na ito ang nagsasabi na ito na yung katapusan ng problema mo. Dalawang cards na yung nagsasabi na magkakaroon ng linaw kung ano man yung mga pagdududa or kung bakit naging malamig ang person mo sa iyo or yung tao na kakoneksyon mo. At saka hindi ka pinapabayaan ng universe. Gusto nga nito na malaman mo yung katotohanan kaya maraming sign na ibinibigay sa iyo. At aaksyonan mo itong mga bagay na matutuklasan mo sa buhay mo. Sa financial, ang ilan sa inyo, nagkaroon ka ng hardship. Pero ito na yung time na malalagpasan mo na kung ano man yung problema mo sa financial. Kung nabiktima ka man ng scam o kaya ng mga maling tao, maging lesson ito sa iyo. At ang ilan naman binibigyan ng payo na mag-ingat sa mga magaling manloko ng kapwa lalo na sa financial. Kasi imbis na kumita ka sa mga ininvest mo, mas lalo pang lalaki yung gastos mo or mauutang. Kaya huwag niyong baliwalain kung ano man yung ipinapayo ng cards kasi
mabilis na mangyayari ito. Sa mga single, ang ilan sa inyo hindi ka pinapansin o kaya rejected ka ng person na nagugustuhan mo. Mas konti yung sakit kapag ka totoo yung person sa feelings niya kaysa sa matagal na panloloko or yung paaasahin ka lang. Kasi pagkatapos ng rejection or matagal na hindi ka nagkaroon ng relasyon, makakatagpo ka pa rin ng person na kapareho mo ng behavior or pag-iisip. Yun bang person na makakasundo mo? Na kahit pareho kayong hindi masyadong mag-effort. Ito yung card ng person mo na I feel transformed. Na merong mga nangyayaring pagbabago sa person mo na mas lalong nakikilala ang sarili at mas pinipili yung mga pagbabagong kailangan. Ang ilan na nasa relationship ay meron kayong iba't ibang kinakaharap na problema ng person mo. Lalo na sa financial. At saka ang ilan sa inyo, nalaman mo na merong ibang karelasyon ng person mo. Hindi siya magaling magtago. Kasi may mga nakikita kang ebidensya. Ang ilan sa inyo, yun ang gugulo sa inyo ng person mo ay kilala mo. Dahil sa connected kayo sa isa't isa ng person mo, posibleng magkapalit kayo ng cards kaya ikaw na lang bahalang tumukoy. Ang ilan sa inyo, meron kayong kasabay sa relasyon nyo ng person mo kung kayo matagal na, yung isa bago pa lang. At saka ang ilan sa inyo, ang person mo, nasa katangian niya na talaga yung mapaglaro. Maybe ito yung person na nakarelasyon niya or ito siya na nagpapanggap na single. At nag-iisip din itong person na ito kung ano yung mga kahihinatnan ng mga desisyon niya. Ang ilan sa inyo, itong person mo, meron siyang karelasyon na balo o kaya single parent. At kahit na matagal na ang problema ng ilan sa inyo, ay hindi pa rin nagkakaroon ng desisyon yung person mo. Pero ang advice ng card na ito, na kung nagkaroon ka man ng maling desisyon sa buhay, huwag mo na itong dagdagan pa. At saka para sa mga nasa relationship, ang ilan sa inyo, hindi mo na alam kung sino ba yung mga taong malapit sa iyo ang dapat mong pagkatiwalaan. At yung mga nangyayaring iba't ibang problema sa relationship, ang ilan sa inyo, ito yung magiging dahilan para magkaroon ka ng clarity kung anong relasyon ang gusto mo talaga sa or mangyari sa relationship nyo. Ito yung cards ng person mo. King of Wands, Two of Pentacles, at the Death. Sa mga cards na ito ng person mo, pinapakita na yung respeto, hindi yan hinihingi sa kapwa, inaani mo ito. Kailangan makikita sa iyo na dapat kang irespeto. At saka, kung meron kang gustong simulan, kailangan meron kang tapusin. Hindi pwedeng pinagbabalanse mo yung dalawang bagay sa karir mo, sa negosyo o kaya love life. At saka, hindi mo kakayanin yung dalawang responsibilidad. Pero kung ito na yung nangyayari, kailangan tama yung pagbalanse mo. Hindi pwedeng pabor lang sa isa. Huwag mong hayaan na mag-suffer ang iba para sa sarili mo lang na kagustuhan.
I-apply mo yung changes or transformation na mangyayari sa buhay mo. Sa kalusugan, ang ilan sa inyo, good health. Ang warning lang ng mga cards, kailangan mong balansehin yung lifestyle mo. Kasi hindi mo rin napapansin sa sarili mo na masyado mo nang naabuso yung kalusugan mo. Yung bang kailangan na ng pahinga pero pinipilit mo yung sarili mo na gising. At kung ang ilan sa inyo meron kang illness, pinapakita ng cards na merong improvement na mangyayari or changes sa kalusugan mo. Ang ilang single, mas nag-i-enjoy ka sa pagiging single mo. At saka ang ilan sa inyo nabibisi ka sa career, sa negosyo, o kaya sa mga hobbies. At ang paalala ng mga cards ay magkaroon ka rin ng time sa sarili mo kasi magkakaroon ng pagbabago. May new love na darating. At ang huling card ay card mo, the Chariot. Pinapaalala ng card na ito na gamitin mo yung talas ng kutob mo sa mga decisions. Kasi meron itong magandang resulta. Pinapakita din na mabuti ang intensyon mo. Lalo na sa career, sa negosyo, magkakaroon ng oportunidad na mas magbibigay sa iyo ng kasaganaan. At anumang hardship ang pagdaanan mo ay malalagpasan mo. May mga hirap na nangyayari sa buhay natin na kailangan ng suporta ng pamilya. Sa mga nasa relationship, ikaw yung in charge sa mga desisyon mo. Huwag mong gipitin yung iba dahil sa mga maling aksyon mo. Ito ang angel number mo. 222. Good omen for relationship, seek balance and peace. Connected pa rin kasi ang ilan sa inyo na nasa relationship, kailangan mong hatiin yung kita na meron ka para maibibigay mo doon sa kailangan mong suportahan. Kasi dalawa yung pinagsasabay mo eh. Kung natapos man ang relasyon nyo ng person mo, yung responsibilidad, yun yung ayaw niyang mawala. Pareho ding palaban yung dalawang person na pinagsasabay mo. Kaya kailangan mabigay mo kung ano yung needs ng dalawang person. Ito naman yung ilan sa 12 zodiac sign na nangunguna. At saka pwedeng resonate ka sa mga tarot cards lang o kaya hanggang dito sa charms. Capricorn, Cancer, Gemini, Aries at Libra. Ang next naman ay ikaw na lang bahalang tumukoy kung nandito ba yung letra ng pangalan ng person mo. Thank you nga pala sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. Ingat po kayo palagi saan man kayo naroon.